Magandang gabi po mga kaibigan. Meron pa po tayong isang expose. At ito po ay patungkol po sa isang number one na supporter ni Ginoong Duterte. Siya po ay dating Speaker Pantaleon Alvarez. Para patunayan sa inyo na fair tayo, kahit sino may kasalanan ay in-expose natin. At kahit sino pa siya, kahit kapatid ko pa siya. So nevertheless, ito po yung ating makikita. Pakinggan po natin ang interview o ang expose mismo ng sarili niyang anak na si Alfonso Alvarez na nagiging chief of staff pa yan ng kanyang opisina nung siya ay congressman at naging speaker siya ng House of Representatives. At sigurado ako, ito na po yung ebidensya na pwedeng sabihin na nagnakaw talaga si Pantaleon Alvarez sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo na siya yung opisyal sa Department of Transportation o naging secretary pa siya ng Department of Transportation sa panahon ni Gloria at yung kanyang nasangkutan na korupsyon ay patungkol dun sa Piatco scandal. Yung Piatco scandal po, yung Piatco, isang grupo po yan ng mga negosyante na nagtipon para ipagawa ang NAIA 3 na airport. At para nang naipagawa na, ang contractor po niyan ay Japanese. At pagkatapos, ang number one na corruption na nakikita dyan ay ang Japanese contractor ay sinabcontract ito sa Wintrack na contractor. At ang may-ari ng Wintrack ay yung misis ni Alvarez. At ang Wintrack, siyempre sinasabi na sinasab ko ng tanika Japanese contractor at ang depensa nila wala na silang tinatawag doon na corruption. So sinabcontract ng contractor na Japanese yung kumpanya ni Alvarez na kanyang asawa ang may-ari ay siyempre kumita sila doon. Na ngayon, yung asawa niya ngayon ay nagkahiwalay sila ng landas at kumuha siya ng bagong asawa. At dahil sa pagkuha niya ng bagong asawa, ay nagkagalit sila. Pati mga anak niya ay kumampi sa misis niya. Ngayon, ang isang ebidensyang ito, ipapakita ko sa inyo, yung super mansion sa bundok sa Davao. Ang ipapakita na ito ay magagawa lamang kung ang isang tao ay bilyonaryo. Pero mo, bibilhin mo yung napakalapad tapos napailang ektarya ang babakuran mo. Pagkatapos yung mansion na mahigit 100 million ang halaga ay nandoon sa tuktok ng bundok. Ganun po siya katindi po. At isa pa na alam ko may corruption din siya nangyari ay may partisipasyon siya at nagnakaw din siya ng 1 billion sa kontrata ng Skyway. Galang Skyway flyover galing sa Panabo City hanggang Tagum City. So ito po yung pakinggan natin po yung anak ni Pantaleon Alvarez na nag-expose sa kanya. Ito po. Ang pangalan niya si Alfonso Alvarez. Pakinggan natin. Pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at ang naging district chief. Ulitin natin. Ako po si Alfonso Alvarez. Pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at ang naging district chief of staff niya mula 2019 hanggang early 2024. Actually, yung road to my mansion, medyo isang bagay na nakakahiyang aminin, di ba? Na totoo, pero andyan na nga, no? Pinagawan niya ng mansion yan. Si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya. Yan ang girlfriend ni Alvarez na kabit niya ngayon. So, sa Botanical, no? Ang nagpagawa nun, si Kong. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Kitang laki. Tapos doon niya pinatuyo yung mansion ni Jen. Malaki yan eh. It's a 20-hectare property and yung mansion is sitting on top of a hill. No? Before ka umabot doon sa mansion, diba, gikan sa gate, no? Galing sa gate. Na pa'y zigzag road. May zigzag road Baguio pa. City ba? Parang Baguio. Hindi kaya na may simentado pa. Siguro kasi materialis puertes yung mansion eh. Lahat ng mga class A na magandang kahoy. Class A na kahoy.
Alam ko nga, sa malaki pa ni Jen noon na yung bintana daw parang imported pa galing sa somewhere sa Thailand pa yun. Kalimutan ko kasi imported. Kasi I think 20 hectares yun, tapos yung buong 20 hectares na yun na palibutan ng concrete perimeter wall. Medyo magastos siguro ipapaderan mo yung 20 hectares. May kalsada pa, pinakoncrete mula sa baba, sa highway, paakyat dito sa mansion mismo. Pero alam ko, pera ng government yung yung pera ng government, yung mula sa baba paakyat doon sa bahay niya. Sinabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung kalsada. Yung road to my mansion, totoo yan. Kasi nagpagawa naman talaga, makita naman natin ng kalsada mula sa highway papunta doon sa gate mansion. Pagkatapos sa gate sa mansion naputol. Talagang ginawa yung kalsada na yon para doon sa pinatayo niyang mansion kay Jen. Basta ang sa akin lang, yung road to my mansion na yan, kami magkakapatid, pamilya namin, wala kaming kinalaman dyan. Na kami, ako, mga kapatid ko, may kanya-kanya kaming tirahan. Yung road to my mansion na yan, ginawa talaga yan para kay Jen. Yung girlfriend ni yan ang girlfriend niya. Papa ni Congress. Yan din yung question na mystery na kahit ako hindi ko alam. Sa pagkakaalam ko, wala naman siyang malaking negosyo na kaya siguro magpatayo ng ganyang kalaking propiedad or mansion. Pero yung property dyan, total nasabit na nga lang din naman pati yung mga pangalan namin. Wala po kaming kinalaman dyan, hindi po kami nakatira dyan, at never po kaming tumira dyan. Meron po kaming mga sarili-sariling bahay na inuwian. Yun nga po yung nakapagtaka Alam ko, wala naman talaga siyang negosyo si Papa sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano siya nakapagpatayo ng ganyan. Hindi ko alam, honestly, kung paano nakapagpatayo si Kuwang ng ganyang klaseng mansion. Dahil sa pagkakaalam ko, wala naman siyang ganyang kalaking negosyo. Klaro Ako, hindi ko ako familiar sa kung ano yung mga properties niya. Pero alam ko, madami siyang napundar sa Siargao. Mga beaches, ganyan. Iba pa nga siguro, may isla pa nga siguro. Siyang nabili doon. Basta, kahit sa Siargao naman, alam ng mga tao na madami siyang na-acquire na property doon. Alam ko, Samal meron din pati sa Davao City. Yung sa may parang bundok, yung parang sa Shrine, sa Shrine Hills. May na-acquire, lalo ng mga na-acquire niyan during speaker. Abot ang bilyon, most likely. Abot bilyon, Grabe na sabi ni Alfonso Alvarez na anak niya. So, grabe yung mag-knockout. Pero, yun lang, di ba? Pero may alam ako po na yung mga Samal property niya po, ang perang ginamit niya pambili nun ay nanggaling po sa 1 billion na share niya, na commission niya, galing sa 4 billion project na flyover galing sa Panabo City hanggang sa Panabo hanggang sa Tagum City. So, yan po ito po pruweba na talagang nag-knockout talaga. Sa sunod ko na vlog po, ipapakita ko ang mga pera na kinuha at tambak na pera. Ko, yung ibang property niya parang pinapangalan na ata niya kay Jen. Yan ang kanyang kabit. So, yan po ang paano nga ba maglagay ng LBD at relay sa ating inverter? Okay, ang inverter po natin ay kailangan relay para hindi agad masira ang battery mo. Ano ba yan? So, anyway, ito ang ating pag-usapan nito. Sa sunod, ipapalabas ko po ang tinatawag na mga pera na kinunan ng aking asset na sa loob po ng hotel, sa kwarto ng hotel, punong-puno po ng mga tagi-1,000 at binigay po yun kay Speaker Alvarez ng kontraktor ng flyover galing sa Panabo, flyover na nagsimula sa Panabo City hanggang sa Tagum City.
Yan lamang po ang ating pag-usapan sa ngayon at magsamba po tayo. Pastor Rodi Rabi at si Fox and Jenny. Alam niya ni Madam BP Sara yan, Gladys yan. Kaya hindi yan tanggapin ang Duterte. So tapos sino pa? Si Grim Reaper, may bago ba? Basta tatak DDS, tatak magnanakaw yan. Huwag naman. Hindi naman lahat ng DDS magnanakaw. Gladys Sherpa, alam kaya ni BP Sara. Malamang alam niya na po ito. Si Pagaw Baker, Naimbag Rabi sa Masanto Silabi, sa mga kabsat ko, mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan. So, totoo yan, nung House Speaker siya, kabit ang nakinabang sa budget project. Kaya nang nag-away sila, Tatay Diggs, dahil pinalitan siya ni Digong Duterte. Yan ang pong dahilan kung bakit tinanggal siya pagka-speaker ni Sara Duterte. At ang pumalit sa kanya ay si Gloria Arroyo. Corrupt pa rin si Gloria Arroyo. Yan ang problema. So, God bless you all. Have a beautiful Sunday. Magandang gabi po sa lahat.